isang bangka. Tinawid nila ni Reza ang dagat para dalawin ang kanyang kamag-anak sa San Isidro Leyte. Pero sa gitna ng kanilang biyahe, ang cellphone na hawak ni Reza sa isang iglap, nawala na parang bula. Ganito po, dito po ako nakaupo noon. Ganyan, tapos yung pinsan ko dyan sa harap namin. Walang kukurap dahil kapag pinagbasdang maiigi. Ang aktual na video ito, makikita ang suspect sa pagnanakaw. Isang isda. May bigla na lang tumalon at nahagip ang cellphone ko sa kamay. At buti na lang hindi naman nasugatan yung kamay ko. At as in, tulala o nabigla talaga ako at yung mga pinsan ko nagtatawanan na naawa sila sa aking. Sa pagtatanong ni Reza, napag-alaman niya ang isa palang yellow wing flying fish o mas kilala sa bangsi ang salarin sa pagnanakaw. Grabe naman ang pagsik ng galawan nitong bangsi. Uy, ayun. Actually, nangyayari talaga ito sa biyahe namin. Ayun. Migratory at nakatira ang mga ito sa tropical at subtropical waters. Tinawag silang flying fish dahil sa kakayahan nilang lumundag at tumalon sa ibabaw ng tubig para makalayo sa kanilang mga predator. Ginagamit ng bangsi ang kanilang pectoral fins para makatalon ng malayong distansya. Ito raw ay paraan nila para makatakas sa kanilang predators gaya ng tuna at swordfish. Sa kanilang pambihirang kakayahan, mistulang kaya nga nilang lumipad sa ibabaw ng tubig. Sobrang napakalungkot ko at naghahanap talaga ako ng paraan para ma-recover man lang yung phone ko. Pero hindi pa rin daw lumulubog ang pag-asang may babalik kay ni Reza ang nawala niyang cellphone. Bago kayo lamunin ang stress sa nakawan sa dagat, isang malaking ngiti muna dyan mga kaaha. Para bang ganito? Ito ang viral photo ng isa nating kaaha sa Negros, kung saan bidang isdang may ngipin na parang sa tao. Naku hindi ko alam to. Unique itong isdang ito. Wala naman talagang ganyan. Wala naman ganyan na ang ngipin sa tao. Kung nakakain siya, malamang hindi ako kakain nito. Dahil nakakatakot nga. Something fishy na naman to. Medyo weird siya. As in weird. Pupunta kaya rin siya sa dentista? To swim, to see is to believe. Hindi raw kailangan pang lumangoy pa Negros dahil ang isdang may ipin naamataan na rin dito sa Noveleta sa Cavite. Matagal na raw napako si John Mark sa kanyang hobby na pag-aalaga ng isda. Pero laglag pa nga raw siya nang una siyang makakita ng isdang may ngipin. Ang tawag dito, paku. Naging curious ako, especially sa mga piranhas. Then nalaman ko, yung pacu fish ay pinsan pala ng piranha, halos same sila ng itsura. So like any other fish naman na inaalagaan, mga freshwater, lalagay lang natin sila sa aquarium, lalagyan ng aerator or kilala sa oxygen, then papakainin lang natin sila everyday. Ang mga pacu ay uri ng isda na nagmula pa sa South America. Ito ay dinala sa Pilipinas noong 1980s mula Singapore sa pamamagitan ng aquarium trade. Balikan natin ulit si Reza. Ilang oras kasi matapos ang insidente ng pagnanakaw, umahon daw agad ang magandang balita. After 7 hours, may nag-claim na may nakita daw silang cellphone at yun pinuntahan namin at binigay naman po. Sinubukan pa ni Reza na tabunan ng bigas ang cellphone. Pero tuluyang inalod na ang pag-asang magamit niya pa itong muli. Hay, rest in peace talaga. Ang natutunan ko po doon is huwag na po kayong magdala ng cellphone sa tabing ilog o sa dagat o bababangka po kayo kasi mahirap, hindi natin alam mga pangyayari kung ano man. Sa lawak at lalim ng ating karagatan, maraming yamang tubig ang hindi pa natin natutuklasan. Kaya iba yung pag-iingat para hindi tayo mabiktima ng mga lumalangoy at lumilipad na mga kawatan. Aha!